So yun, let's proceed. How to check if client is legit or scam. Ginawan ko kayo ng guide nyo sa Notion. So kapag may copy kayo ng Notion natin, basahin nyo lang siya. So lagi ko yan ina-update. So first of all, you need to understand how to distinguish legit clients from scams. Dalawa yung platform na pinag-usapan natin, which is Online Jobs PH and Upwork. Pero sa Upwork, pag-uusapan natin siya sa next webinar ko, which is February 10. Paano natin malalaman kung legit ba yung client or hindi? First things first, we need to check the job description. Job description is super important. Doon pa lang makikita mo na legit ba tong client na to o hindi, di ba? Emphasize the need for clear and detailed job descriptions. Warning signs. So, pag lack of details, pag unrealistic yung expectation, tsaka overly broad requirements. So, pag-uusapan natin yan. Maghanap tayo ngayon ng mga job description. Ganito ba kayo maghanap ng job? Ako ganito yan. Dami kong tab, di ba? Ayan, bago ako pumunta sa next page, I wanna make sure na kiniklik ko na yung interesting sa akin. So, pansin nyo, dito sa lahat ng to, wala akong filter out. Pero sa inyo, sa point of view nyo, pag nag-scroll kayo dito, chinecheck nyo if kaya ko ba to. Ano ka pa wala ka pang knowledge, you don't have experience yet. Ganun din ako before, okay? I've been there. Pero, once you invest 1 to 2 hours every day, you're learning bookkeeping, 30 minutes per day, you're learning short video editing, you're learning so much things. Paunti-unti siya nawawala yung pag-filter mo dito. Kahit anong i-click ko dito, alam ko na. This one is a good example. Pansin nyo, super lack of detail siya. Pero hindi siya overly broad. Kumbaga, para sa akin on my point of view, this is a legit client. Kasi hindi sila nagmamakaawa na mag-apply ka. Hindi sila nagsasabi na madali lang tong job, so mag-apply ka. Hindi sila pulley. It's either pull or push. Kapag yung client is legit, tas medyo pull yung vibe, yung aura nila, kumbaga gusto nila, uy, mag-apply ka. Pag ganun, medyo red flag yun. Bakit? Kasi yung goal nila is to get the best employee. Yung aura nila is push. Kapag hindi mo to alam yung skills na to, no, bawal ka sa amin. Kapag hindi ka okay sa sahod na to, no, bawal ka sa amin. So this guy is, konti lang yung description, yung job post niya, pero hindi siya masyadong clingy. $1,600 per month. If we're going to calculate that, that's 89,000. Sa isang buwan, meron kang 89,000 pesos, and then you're a bookkeeper. Basically, okay naman yung job post, tapos dalawa pa lang yung napopost niya, kakagawa niya lang ng account. Meron tayong steps for us to check if client is legit. Since pumasa na siya sa first one, which is job description, so hindi dahil maganda yung job description, okay, legit tong client na to, I'll go 100%. No. So this time, we need to know, direct client ba to or agency? So this one is green flag kasi marami siyang post, meaning hindi pa siya nababan ni Online Jobs PH. 2 years na siya sa Online Jobs PH. Green flag, 50 to 70,000. Green flag, makatotohanan. Ganon. So, green flag yon guys, kapag pushy. Ibig sabihin, hindi masyadong clingy yung client, meaning wala siyang intention mang scam or what. Nagbibigay siya ng mga requirements. Maiinis ka dito kasi kailangan niya ng certificate, kailangan niya ng 5 to 10 years of experience. Pero at the same time, legit tong client na to kasi meron siyang requirements bago ka makapasa. So, mahirap. Tandaan nyo, lahat ng mahirap, worth it kapag nakuha nyo. Yun, medyo mahirap lang mag-apply. At the same time, this is checkmark. Green flag daw. Okay, dito daw kayo mag-apply. Ang dami niyang requirements. Kita nyo guys, pinagkaiba ng push tsaka pull client. Marami siyang requirements bago ka makapag-apply. So, green flag siya. Pero at the same time, mahirap mag-apply. Alright, next one. We have virtual assistant with Facebook ads experience. Ito, short form video editor. Para sa akin, good job. Ano na siya agad? Green flag. Bakit? Kasi 43 na yung post na pinost niya. Tapos, last year lang siya. Tapos, pushy siya. So, meron tayong push and pull na tinatawag para sa mga bago. Kapag hindi clingy yung client, guys, legit yan. Hindi sila magmamakaawa na mag-apply ka. So, makikita mo sa job description, if nagmamakaawa sila, green flag to. Best example ng red flag. Can you see this job description na may asterisk? Gawa lang to ni ChatGPT. Mag-proceed naman tayo sa next step. So that's how we check if legit ba yung client sa job description pa lang. So let's say na-checkan na natin siya. Next thing we need to check is offer. Kapag
too good to be true yung offer. General virtual assistant and ginagawa mo lang is mga video editing and simple. Tapos ang sahod mo 89,000, OA na mga offers. Malalaman nyo naman if too good to be true yung offer, diba? Tapos, another one to look for is free works or sample. For beginners, okay lang naman if may free work or sample kayo. You need experience Pero, always make sure na kapag free samples ang kailangan or free work, there's two. One, you need to do everything para mapaganda yung pinapagawa niya sa'yo. Ang goal mo is makuha yung totoong job. Huwag nyo isipin na, sample lang naman ganito lang gagawin ko. Huwag ganun. Make sure sa sample job, do everything to make it look pinakamagandang project na ginawa nyo sa buong buhay nyo. Let's say video editing. Kailangan yung free sample mo is sobrang ganda. Dalawang pros yun. First thing, pwede ka makuha ng client kapag sobrang ganda kasi ginawa mong best nyo. Second thing, pwede nyo siya idagdag sa portfolio nyo. There's nothing to lose. Walang walang pangit dun. Walang itatapon, diba? So, again, first thing, kailangan do your best sa sample work kasi pwede nyo siyang lagay sa portfolio and pwede nyo makuha yung trabaho. Second thing, for sample work, pag magtatrabaho kayo ng sample job, okay na yun sa buong linggo. Huwag yung buong buwan. Kapag nag-insist si client na magtatrabaho ka ng libre for the whole month, skip. Move on to different client. Okay na yung 1 week. Magtrabaho ka ng libre. And again, meron dalawa ulit. Kapag nagtrabaho ng libre, make sure to do your best. Bakit? Kasi pwede ka magkaroon ng experience sa resume mo. At the same time, make sure na pag nagtrabaho ka for the whole week, i-absorb mo lahat ng gusto mong matutunan. Tanong ka ng tanong sa client mo ng mga gusto mong matutunan, make them feel that you really wanted to learn and you really wanted to stand out. Pag ganun yung attitude mo sa client mo, they will just hire you right away. Proven and tested. Ginagawa ko yan guys. Sa lahat ng client ko, I wanna make sure na gustong gusto kong matuto, gustong gusto kong mag-work sa'yo. In a way na gusto mong malaman lahat ng skills, na gusto mong matutunan. The same time, kailangan iparamdam mo sa kanila na hindi ka mag-work for the money, you will work them for the knowledge or for the skills. At the same time, magkakaroon ka ng experience and knowledge. Let's say, worst case scenario, scam sila, walang tapon. Bakit? Meron kang experience sa resume mo and portfolio, may natutunan kang mga skills, so hindi ka na beginner. Once you get free samples, you'll have something to put on your portfolio, you will have experience, and you're no longer beginner, diba? You're no longer a newbie. That's only for 1 week. Jobs requiring no experience or skills but offering high compensations. Example, guys. Guys, merong mga job posts na ang sasabihin nila, yung PDF, i-convert mo into text. O kaya, ang trabaho mo is yung pera nila sa crypto, isasend mo sa PayPal. Meron mga ganong work, diba? Kunwari, ang work nila is papagawan ka nila ng isang bagay na sobrang dali pero kikita ka ng 20,000, 30,000. So, too good to be true yung mga ganun. Ang point ko, kapag ang work hindi kailangan ng skills, red flag. Okay, kailangan mo ba ng skill para magpasa ng crypto to PayPal? Hindi. Kaya nila yun gawin. But hindi nila magawa? Kasi nga, scammer sila. Basically, job na hindi kailangan ng experience or skills pero mataas sahod is red flag. First thing, job description. Okay, kailangan clear and hindi clingy yung client. Kasi pag clingy sila, para sila nagmamakaawan na mag-apply ka, red flag yon. Maybe merong intention behind it na hindi natin alam, di ba? Second is unrealistic offers. Make sure na hindi too good to be true yung offer. Pag nag-ask sila ng free sample, weekly lang and do your best para makuha sila. Pag 1 month, never mind them. Just move on to different or to other clients. This time, we'll talk about unusual communication requests. Kapag sa online jobs page kasi kayo nag-a-apply guys, meron ditong iba na sisendan ka nila ng application form and then doon ka mag-a-apply, which is red flag. Always make sure na guys, pag mag-a-apply kayo, dito kayo mag-a-apply sa online jobs page. Yung conversation nyo dito guys, pwede nyo gamitin to sa korte. Nakasave siya sa platform itself. Kapag yung usapan nyo is nasa outside na ng online jobs page, let's say in-scam ka nila, hindi mo siya mare-report. Ang point is, kapag nag-ask sila na sa iba ka makipag-communicate, let's say meron silang Telegram, pwede naman yon. Pero ask them why. Ayun yung line of defense mo. If they ask you to communicate sa WhatsApp, sa email, or sa ibang platform, ask them why. Sabi mo, we can actually have the communication here or we can actually communicate here
with Online Jobs PH so we can track our conversation. If you preferred to other platforms, may I ask why? That's it. Polite yun, professional. At the same time, you're just asking why. Pag mag-a-apply kayo sa Online Jobs PH or let's say sa Upwork, sa Fiverr, sa JobStreet, kung saan yung platform, doon na lang kayo mag-apply. Pero pag sa tingin nyo naman, legit client sila, meron silang camera, meron silang website, nagko-communicate kayo ng maayos, then okay na yun. Mag-communicate kayo sa ibang platform. I'm only saying this to ask them why kapag nag-ask sila ng different platform, that's only if first interaction nyo with the client. And then also, red flag if nagtanong sila agad ng personal information nyo. Ito yung example ng form na finifill upan nila. First interaction mo pa lang sa kanya, ang dami niya ng tanong. Itong mga tanong na to, green flag to, it's just about your skills and your mindset. About how you think Pero kapag yung question dito is yung first name mo, birthday mo, email, LinkedIn, anything about you na personal, tapos bakit nila tinatanong unang interaction pa lang? Red flag. Make sure na pag mag-a-apply sa Online Jobs PH, apply for this job. Dito kayo mag-apply mismo. Pag nagsabi siya dito ng iba pang mga platform to apply, ask mo siya kung bakit. Send mo yung email. Pag di na siya nag-reply, then that basically means scam. Ayun, that's it. That's for unusual communication request. Next thing na pag-uusapan natin is interview. Guys, this is important. If they don't open their camera during interview, basically, red flag. Hindi siya scam. Hindi ko naman sinasabing scammer sila or hindi sila totoo. Pero what's the point? Diba? Pag client ka, tas taga-ibang bansa ka, you have ongoing business, meron kang online presence na binibuild up, okay lang sa'yo na mag-share ng camera, diba? Red flag yun para sa akin. If they don't open their camera during interview, tas pinapa-open nila sa'yo, paano natin i-approach? Ask them, is it okay if you can open your camera so that I can see you? Especially kapag inask nila na i-open mo yung camera mo. Depende ito sa pag-deliver nyo. Pero ako sasabihin ko, kunwari may reason sila kung bakit sila hindi makapag-open ng camera. Yeah, it's okay. We can reschedule this meeting or call for 30 minutes so you can touch up. Ang normally na isasagot nila pag ganun, hindi pa kasi ako naliligo, hindi pa ako nagaganto, blah blah blah. Bottom line is, kapag totoong client sila, they will always open the camera no matter what. Let's say, for example, okay yung Google form nila, okay yung job description, okay yung mga offer, tas hindi sila nag-open ng camera. So, hindi naman yun parang red flag agad. At least, you have these three na goods. Dito lang naman bumagsak, bigyan mo sila ng chance. Pero again, always ask, would you mind me asking why you don't want to open your camera? Because I'm opening my camera here on my end. I just want to make sure if I'm dealing with a legit client, so I want to make sure of my security, privacy, blah, blah, blah. That's it. Number 5, lack of professional website. Lagi ko ito sinasabi sa mga student ko, guys. Legit client, they always have their own website, professional website, or LinkedIn. Especially kapag sinasabi nila, may business ako, I need help with this, I need to help with that. Kapag content creators sila, they're looking for video editors, tanong mo anong channel nila sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. If they don't want to give that for some reason, then red flag. If content creator ka, tas gusto mo ng viewers, kahit yung employee mo, papapanood mo. Kuwari ako, naghanap ako ng video editor ko, ito yung TikTok ko, panoorin mo. So, that's legit. Pero pag ayaw nila ipakita, maybe because nag-outsource lang yon, Filipino din, tas naghahanap ng mga ibang BA para mag-outsource sa kanila. Okay lang yun, guys. Okay lang yung outsource, pero you need to be transparent. So, kapag hindi sila transparent na nag-outsource sila, red flag yun. Pero I'm not saying na outsource is not good kasi ginagawa ko rin naman siya minsan. Pero you need to be transparent dun sa BA mo. So, kunwari ako, freelancer ako, marami akong video editing job na client. Kung gusto ko na mag-outsource, tas mag-a-ask ako ng iba, gawin mo tong video edit na to, babayaran kita. Sabihin mo kung bakit. Meron akong ibang client, hindi ko na to kaya, gawin mo to. So, ang offer sa akin nito, $5, bibigay ko sa'yo yung $3 or $4, ako na lang yung $1, pero ikaw gumawa. Passive income, yun yung legit outsource. Maraming ganyan sa Online Jobs PH. So, if hindi sila nagbigay ng TikTok nila or channel nila, that basically means scammer or nag-outsource lang sila tas ayaw nila sabihin sa'yo. Pero kung napansin mo, outsource sila, tanong mo siya, are you outsourcing or are you like the owner of this channel? If about naman sa iba, tas ayaw nila i-share yung website nila or LinkedIn, then ibig sabihin, meron silang tinatago. So,
So, one thing for sure, kapag legit yung client, they will always have a website or LinkedIn. So, pag wala silang website and wala silang LinkedIn, pero nagpakita naman sila during interview sa camera, as goods naman to, then okay lang yun. So, these are just the checklist na pwede mong i-consider. And then, ayun nga, never provide personal information. And the best example is contact number. Okay, so ganito yan eh. Isipin nyo, ako yung client, kakakilala ko lang sa'yo. And then, nag-uusap tayo sa online jobs page, nag-uusap din tayo sa email. Bakit ko kailangan ng number mo? For what reason? Might be because they are scammer and then magsisend sila ng mga scamming text messages. Meron din mga gumagawa sa online jobs page na nangunguha sila ng number ng mga Filipino. Full name, number, birthday, and Facebook. Talagay nila yan sa form. I-a-apply ka nila ngayon sa cash loan. Kung ano-ano pang loan. Magugulat ka na lang, may magte-text sa'yo about loan. So, ayun yung mga iniiwasan natin eh. So, make sure na pag magbibigay kayo ng personal information, na-check nyo muna tong iba before giving personal information. Again, if they insist, ask them, why do you need my contact number? We can communicate using online jobs PH. We can communicate email. If you need my number, I can give you my WhatsApp. Kasi sa WhatsApp kasi, number mo pa rin yun. I can give you my Skype. Ako kasi, personal opinion ko lang to guys. This is just my perspective. Ayoko nagbibigay ng number. If kayo, okay lang sa inyo, fine. Ako, ayoko. Legit clients do not ask fees. Ito pa yung number one obvious scam. Pag nanghingi sila ng kahit anong bayad. No, this is super obvious. Involves cryptocurrency, hindi siya red. Bakit? Kasi may client ako na nagbabayad siya through Binance sa Bitcoin. Tapos ika-cash out ko na lang siya. Ganun. So may mga ganun client. Nagiging red flag lang cryptocurrency kapag sinabi niya, kailangan ko po ng BA na magsisend ng crypto ko sa PayPal and babayaran kita 20k. Again, you need to ask yourself, bakit? Diba? So, always ask why. Basically, pinapagawa nyo yun sa ibang tao kasi he's doing something, hindi ko alam, wala akong idea. Pero sometimes, ginagawa kasi yan ng mga scammer and they don't want to leave a track. So, basically, kapag cryptocurrency pinag-uusapan, tas transfer lang, tas babayaran ka nila ng too good to be true na payment, that means red flag. Guys, this is how to check if client is legit or scam. Okay? So, first, check nyo yung job description. If clingy ba sila or hindi. If pushy ba sila or pull. If sa tingin nyo, okay naman yung job post, tas hindi sila medyo parang nagmamakaawa na mag-apply ka, then green flag yun. Pero kapag nagmamakaawa sila na, kumbaga para sila nagmamakaawa na mag-apply ka, tas too good to be true yung offer, red flag yun. Again, unrealistic offers, mga too good to be true offer, tas yung mga trabaho na wala namang, di naman kailangan ng skills, di mo alam kung ba't nila sa'yo pa pinapagawa, kaya naman nila, tas babayaran ka nila ng malaking halaga, red flag yun. Communication, okay? So, kapag sa iba ka nila i-communicate, imblis na sa online jobs page na lang or sa email, red flag yun. Kapag nag-ask sila ng personal information, right on the spot, prematurely, sabihin, agad-agad, kahit wala pa naman kayong ibang work or nagagawang work or first message nyo pa lang, red flag yun. Pag hindi sila nag-open ng camera during interview, bakit, diba? Red flag yun. Kapag wala silang professional website or LinkedIn, red flag yun. Kapag hindi sila kapag naghihingi sila ng personal information or bayad, or involves cryptocurrency, red flag yun. Again, just to be clear with everyone, guys, hindi porket red flag, ibig sabihin scammer na sila. I'm just saying red flag, ibig sabihin ng red flag, kumbaga, kailangan mong maging cautious, kailangan mong maging mas maingat. So, ayun yung red flag. Kunwari, sabi kasi ni Coach RK, hindi nag-open ng camera, scammer na eh. Hindi siya ganun, guys. Red flag lang. Kumbaga, kailangan mong mas maging maingat. Magiging scammer lang sila pag lahat to na-hit nila. Kunwari, na-hit nila, ito. Yun na, magtaka ka na. Bakit nila na-hit lahat, diba? Pag isa lang naman, or dalawa, or tatlo, or hindi lahat, then that's just, red flag lang. Ibig sabihin, magiging cautious ka lang, or magiging medyo mas maingat ka lang, kumbaga. So, guys, red flag lang hindi siya ibig sabihin scammer na talaga sila pag ginawa nila yun. So yun, kapag may dadagdag pa kayo dito, let me know in the comment section. Otherwise, we'll proceed here. Let's proceed na dito sa verifying clients legitimacy. So actually, na-discuss ko na to kanina. Mag-brief recap lang tayo about those who are asking for ID and speed test result. Yeah, Rabosa, good question. Speed test result, fine. It's fine. Wala siyang red flag unless andun yung IP address mo. Pero pag nag-send ka naman ng speed test result, make sure lang to hide your IP address. Okay? IP address lang naman and then that's it. Send mo yung speed test result mo. Yung ID, they don't need that.
red flag. Kailangan pag nakikipag-deal ka with clients, make sure to ask yourself why. Lagi mong tatanungin sa sarili mo, bakit? Anong purpose? Ganun. Good point, Kuya Robosa. If they ask for valid ID, PhilHealth, kung ano-ano mang ID yan, don't give out your ID, guys. They don't need that. Hindi ka naman mag-a-apply as call center or sa office or sa company. They don't need your ID. If they ask for ID, ask why. If they don't have valid reason, then that basically means they are scammers. Merong intention behind it. Or maybe they're just asking for requirements. Diba? Pero again, they don't need your ID. So yun, let's proceed. Review client history. So again, for us to know if legit yung client, bilisan ko na lang guys. Check mo yung LinkedIn and website nila. And then social platforms nila. Meron ako ditong client, pakita ko sa inyo. So si Troy, karoon kami ng transaction and then naging client ko siya before. So ginawan ko siya ng website. Pero if you can see here, all the way to the top, ayan lang siya. Kita nyo, hindi siya clingy. Hindi siya clingy. He doesn't need to make you feel super important. Kasi nga, maraming VA dyan na pwede niyang kuwain. Ganyan lang siya mag-reply. Tingnan niyo ako mag-reply haba-haba. Kasi about website to eh. So, I need this question. Kailangan ko yan tanungin. Kasi paano ako gagawa ng website if hindi ko alam kung anong website gagawin, diba? Ganyan lang siya mag-reply, oh. Super cold. Hindi sila clingy. Pero yan, oh. Nagbabayad sila talaga. May website sila. Ito yung ginawa kong website niya. Yan, ako gumawa nito. Pero pansin nyo, makikita nyo yung mga personal info nila here. Pero anyways, for you to check if clients is legit, you need to check their website, you need to check their Instagram, meron silang Twitter, meron silang LinkedIn. So check mo lang. Ano na yun eh, sa instinct mo na lang yun eh. If marami silang followers, if meron nakikipag-interact, if andun yung picture nila, tas kamukha nila yung kausap mo during interview. Diba? This time, we're verifying how to check if client is legit. Yun nga, always check lahat ng platform na meron si client for you to check if they're legit and yung mga reviews and feedback, 'di ba? So, kunwari ako, nakita niyo ako, "Oy, virtual assistant coach. Bakit? Sino ba 'to? Ba't ako maniniwala sa kanya?" Pwede ka pumunta sa ratings, check the review, 5 star siya, and then basahin mo. Medyo meron pa dito, ayun, no? Sobrang ano niya, haba. So, this is how you check if legit ako. So, if ganyan kadaming tao nagsasabi na, "Hey, yung ganda, yung ganito, ganyan." So, same thing, kapag nakita ka ng client, check mo yung review nila. If maganda, then basically, that's green flag. Tapos, professionalism and communication. So, alam nyo na yun, guys. The way on how they communicate should be professional and casual at the same time. So, they're not very clingy, pero cold sila magsalita. Pero, you know, those are legit client. Pero merong mga client na sobrang clingy din, parang mabait kasi sila talaga guys compared sa mga nakasanayan natin ng mga boss natin, 'di ba? Pero pag mga client, mabait yan sila. They will always listen to your suggestion. They will ask you to say something. They are open for anything. So, nagmamatter ka sa nila. Hindi ka nila employee. So, tinitreat ka nila as a team. Always yan. As a team ka nila tinitreat. Mapapansin mo kung professional ba sila in a way. So, bigyan ko kayo ng example ng kausap kong client na legit. Yan. So, may interview ako na to. And medyo nagsalamin ako to look professional din at the same time. Marketing, graphics, website, etc. What's the one thing you love to do in the With, well, most of the things that I'm doing. Some of the... Yan, gagawan ko siya ng website. So, kailangan niya. Basically, nagpapakita sila ng camera. Papakita sila ng muka sa interview. Professional sila makipag-usap. How did I check kung legit na client ba siya? I went to LinkedIn, nag-send siya sa akin ng message, Greg, boom, kinlik ko to, bam, 17K followers. If scammer to, wala yung 17K followers. If hindi ka pa kontento, check mo lahat ng website niya or social media. So that's it. That's how you check if client is legit. And one of my client and papagawa siya website and then some VA stuff. Pero yun nga, always check the client history, reviews, so 17K followers niya, so that's a legit client. Professional siya, may pag-usap, may camera, blah blah blah. So, yun, green flag. Clear understanding of job requirements and payment terms. So, pakita ko sa inyo din
Same na lang din kay Greg. Kala ko lang na pag-usapan namin siya sa interview kasi nasa isip ko nag-uusap kami nun. Pero sa chat pala siya. So yan, I made it clear sa kanya kung anong gagawin ko for this $7 per hour. So $7 lang yung trabaho sa kanya. And again, kapag nabababaan ka dun sa sahod, make sure na clear ka sa anong gagawin mo. So $7 is actually just mababa lang 'to guys. For me lang naman guys, don't take it against me. Pero for me lang guys, $7 is para sa akin mababa. So that's why I made it clear sa kanya kung ano lang yung gagawin ko for this $7. So sabi ko sa kanya, custom design lang, content development, meron tayong option A or option B. So nagbibigay pa ako ng package. And kung ano napili niya dito, $7 per hour, reflecting my skills in development and WordPress, blah, blah, blah. So, ito lang. Sinabi ko sa kanya kung ano yung gagawin ko lang talaga. If I'll need a specific content, blah, blah, blah. So, ibig sabihin, pag may pinagawa siya sa aking iba na outside this discussion, then additional fee or tataasan niya yung rate. So, kumbaga, basically, ang sinabi ko dito, ginamit ko rin yung AIDA format. Pero sinabi ko dito, for $7 per hour or 60,000 per month, ito lang gagawin ko. Aside from this, wala na. If meron, another fee. So yun, you need to have a clear understanding of the job requirements and payment terms. So tayo dito, diba? Clear understanding of job requirements and payment terms. So yun, tapos na tayo. Number 3, well, just to recap, review mo yung platforms, anything about the client. Number 2, kailangan professional sa communication. At the same time, always ask why. You need to understand the job requirements and payment terms. Number 3, which is important, gagawin ko tong color green kasi I think this is one of the most important. Trust your instinct. If meron kang question sa utak mo na feeling mo, scammer tong client na kausap ko, then basically that means scammer sila. Hindi naman. I mean, guys, mapapansin nyo kasi siya eh. Kapag meron kayong gut feeling na bakit ganito ang taas ng sahod, tas ang dali lang naman ang pinapagawa, 'di ba? So, trust your instinct, guys. And if you have question, let me know. Marami tayong group chat. Just send message. Kapag hindi ko nakita, pasensya na guys kasi marami akong ginagawa everyday. Pero I'm always make sure na nagre-read back ako doon para masagot ko yung mga question. And if hindi ko nasagot, i-send nyo lang ulit. Huwag naman kayo mag-spam. Pero pag hindi ko lang nasagot, tapos nakita nyo, nagsagot na ako sa ibang kong question, send nyo lang ulit. Pero yun nga, pag may question kayo, if legit ba yung client or what, then probably trust your instinct. Marami pa diyang client, guys. There are millions of businesses outside, Philippines. So, hindi lang yan isa, hindi lang dalawa, hindi lang 1,000, hindi lang 100,000. Millions. And then, best practice, again, nga, benefits ng, kailangan pag nag-uusap kayo within the platform lang, kasi nga, meron dong record keeping, saka dispute resolution. So, kapag i-report nyo sila, at least meron kang copy ng message mo kapag nandito kayo sa Online Jobs PH. Anything outside the platform, hindi na siya magiging valid argument. So, kunwari sa WhatsApp kayo nag-usap, tas in-scam ka, nagpasend ka ng bayad, or nagtrabaho ka ng libre, kahit i-report niyo yung client na yon, hindi na siya magiging valid argument kasi nga outside the Online Jobs PH. Kasi isipin nila, pwede mong ginawa-gawa lang yung screenshot. Pero pag andito talaga sa Online Jobs page yung conversation nyo, basically, meron kang panlaban. And use secure payment methods. So, ano ba yung mga payment methods na ginagamit mo, Coach RK? It's either Wise or PayPal. If you want my referral link, punta lang kayo sa Notion ko. And so again, kapag gusto niyo ng copy nito, make sure mga nakaka-receive ng email ko. So nagkakaroon ng copy nito. Tsaka yung mga nag-a-avail ng webinar ko, may copy kayo nito. So andito yung affiliate links. So kung gusto niyo ng referral link, magkakaroon kayo ng libre na transfer fee up to 32,000. Click nyo tong link nito. Hindi ako nagbibiro guys. Pag click nyo yan, makikita nyo talaga na meron kayong 31,000 pesos na transfer fee. Guys, hindi to pera, hindi nyo marireceive yung 31,000. It's just that wala kayong fee kapag nag-transfer kayo ng 31,000. Pero again, payment method, it's either PayPal or Wise.
Okay, that's it. Ayan avoid direct bank transfer or untraceable payment methods katulad ng diniscuss ko kanina. And kapag sa tingin nyo, scammer or na-scam kayo, i-report nyo. Paano ba mag-report sa online jobs page? Here. So, email nyo lang to. Paggawa nyo si ChatGPT, hey ChatGPT, create a report for this client that scammed me on this website. This is their email. So gagawan ka ni pakita ko na nga sa inyo. Kahit hindi si ChatGPT, kahit yung mga simpleng AI lang na ganyan. Create an email to report scammer in online jobs page. Mag-create si AI ng email. So yan, may email ka na. And for those na may mga tao na galit sa AI for some reason, sasabihin nila, wala kang creativity, magre-report ka lang, gagawin mo pa sa AI. Hindi mo naman to ika-copy paste, guys. Copy mo, syempre. Copy mo siya, lagay mo siya paste mo siya dito, tanggalin mo yung subject, tanggalin mo to, lagay mo yung pangalan mo dito. And for the sake of those people na galit sa AI, babasahin nyo siya, syempre, 'di ba? Obviously, kasi sinasabi nila, puro daw ako copy-paste sa AI. So, babasahin nyo ito mabuti. If meron papalitan, palitan nyo. If meron kayong idadagdag, idagdag nyo. Use Rika. Tinuturo ko yan sa mga student ko. Rika, always use Rika when creating content. So, remove, improve, change, add. To make sure na maganda yung anything, any content, video editing, website, email, copywriting, use Rika. Remove yung mga hindi kailangan, improve yung mga kailangan i-improve, i-change yung mga kailangan palitan, and i-add yung kung mga kailangan idagdag. So, if gumagamit ka ng AI and sa tingin mo merong i-remove, tanggalin mo, i-improve. Ganun siya. So, hindi mo siya i-copy and paste lang, ipe-personalize mo pa rin siya based on your own. And this is just reporting sa support team ng Online Jobs PH. Pero, same thing kapag gumagawa ka ng cover letter. So, yun lang. Quick tip how to report. Pero basically, kapag meron kayong incident na mga report, then report it para makatulong sa iba. Iwasan yung mga scam pa yung iba. How to get your Notion po, wala po ako copy. Just go to my to my Facebook page. Click nyo tong o kaya dito guys. Syempre, promote ko na rin ito. Pero yun nga, if you want to get the roadmap, click mo to. Fill upan mo tong form para mag-register ka sa webinar ko sa February 10. Pero pagka bigay mo dito ng email, then of course, makaka-receive ka na ng mga email na sinasend ko sa newsletter. So, yun, ma-receive nyo lahat yun, including my Notion. Pero ang mapapala nyo dito sa roadmap na to, andito lahat. Kung ano na nakikita nyo guys, ayan na siya. So, i-explore nyo na lang siya. Andito yung parang roadmap. So, roadmap, susundan nyo na lang kung gusto nyo maging freelancer. Andito yung resume, andito yung parang create ng cover letter, freelancing math sub, saan kukuha ng clients, pakita ko sa inyo. Yan, ayan yung mga website to get clients. Dami, di ba? How to check client if legit, kakadiscuss lang natin. Ayan sila. Free tools, ayan, sobrang dami. FAQs, yung mga frequently asked question. Ayan, dadagdagan pa natin yan. Everything about freelancing, mentors, students, and about me. So, if you want to have copy of this roadmap, all you need to do is to click this link, click this free webinar, and fill up the form. You will put here your email, of course. That's when I get your email. Pag sinend ko na tong email, syempre, nakuha ko yung email nyo, then kasama na kayo sa makaka-receive nitong email ko. 2024 gift for you guys. Key takeaways lang guys, we're about to end this live session. We understand how to check if client is legit or scam. We understand kung paano sila, ano yung mga red flag. We understand how to check paano sila i-approach. So yun guys, if you don't have any question, may kailangan kasi puntahan. I have an appointment today. I also have work, so bye-bye na. Thank you guys. Again, I will download this video and then isasend ko sa email nyo. So make sure to register sa form para maka-receive kayo ng mga newsletter from me at the same time to register for the webinar sa February 10. So yun, thank you guys.